Sa debate, may mga katangiang dapat taglayin ang isang mahusay na debater. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang pagiging mahusay na debater ay nakabatay sa ilang mahalagang katangian na karaniwang ginagamit ng mga hurado bilang batayan sa pagiging mapanghikayat ng isang kalahok. Kaya naman, nararapat lamang na bigyang pansin at paghandaan ng bawat debater ang mga aspektong ito. Una, nilalaman. Mahalaga na ang isang debater ay may malalim at malawak na kaalaman hinggil sa panig na kanyang ipinagtatanggol, pati na rin sa kabuuang paksa ng debate. Kinakailangan ang sapat na oras ng paghahanda na kinapapalooban ng masusing pagbabasa, pananaliksik at pangangalap ng mga datos at ebidensya. Sa pamamagitan nito, nagiging matibay at kapani-paniwala ang kanyang mga pahayag sapagkat may konkretong batayan ang kanyang mga argumento. Hindi sapat ang simpleng opinyon lamang. Kailangang ito ay suportado ng ebidensya tulad ng estadistika, resulta ng pag-aaral, opinyon ng eksperto at mga totoong pangyayari. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, maaaring magbanggit ang debater ng datos mula sa mga pananaliksik na nagpapakita ng epekto nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ikalawa, estilo. Dito nasusukat ang kakayahan ng debater sa epektibong pagsasalita. Kabilang dito ang wastong pagpili ng mga salita, maayos na pagbubuo ng mga pangungusap at angkop na paraan ng pagpapahayag ng ideya. Mahalaga rin ang malinaw at may lakas na tinig, maayos na tindig at kumpiyansa sa sarili. Dahil nakatutulong ang mga ito upang maging mas kapani-paniwala at kapukaw-pansin ang kanyang presentasyon. Mahalaga ang paraan ng paghahatid ng mensahe kahit gaano kalakas ang argumento. Kung hindi ito na ipapahayag ng malinaw at maayos, maaaring ito ay hindi maunawaan o paniwalaan ng tagapakinig. Halimbawa, ang isang debater na may malinaw na boses, tamang diin sa mga salita at kumpiyansang tindig ay mas nagiging kapani-paniwala kaysa sa isang nagdadalawang isip o mahina ang tinig. Ikatlo, estratehiya. Ipinapakita sa bahaging ito ang kakayahan ng debater na tumugon sa mga argumento ng kalaban at kung paano niya mapagtitibay ang kanyang sariling panig. Mahalaga rin ang maayos na pagkakaugnay-ugnay ng mga argumento ng bawat kasapi ng pangkat upang masigurong nagkakaisa at nagtutulungan ang kanilang mga ideya. Ang bawat patotoo o ributal ng isang miyembro ay dapat sumusuporta sa kabuuang posisyon ng grupo at hindi sumasalungat dito. Mahalaga ang kakayahang mag-isip ng mabilis at kritikal. Hindi lamang basta paglalahad ng sariling argumento ang mahalaga, kundi pati ang epektibong pagsagot sa argumento ng kalaban. Halimbawa, kung may binanggit na ebidensya ang kalaban, maaaring kontrahin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakulangan o kahinaan nito, o kaya'y pagbibigay ng mas matibay na ebidensya na sumusuporta sa sariling panig. Bukod dito, mahalaga rin ang teamwork sa debate. Ang bawat miyembro ng pangkat ay may kani-kaniyang papel at kinakailangang nagtutulungan sila upang makabuo ng isang matibay at magkakaugnay na argumento. Ang hindi pagkakatugma ng mga pahayag ng bawat miyembro ay maaaring magpahina sa kabuuang panig ng grupo. Sa kabuuan, ang isang mahusay na debater ay hindi lamang marunong magsalita, kundi marunong ding mag-isip ng malalim, maghanda ng mabuti at makipagtalastasan ng may respeto at lohika.
Halimbawa, kung ang paksa ay dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan. Sa nilalaman, ang debater ay maaaring maglahad ng datos tungkol sa distraksyon na dulot ng cellphone sa pag-aaral. Sa estilo naman, ipapahayag niya ito ng malinaw, may diin at may kumpiyansa upang makuha ang atensyon ng mga tagapakinig. Sa estratehiya, kung sasabihin ng kalaban na nakatutulong ang cellphone sa research, maaari niyang sagutin ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin na mas nangingibabaw ang negatibong epekto nito sa konsentrasyon ng mga mag-aaral.